Hello everyone, welcome to Desert Succulent, and today we will be unboxing yung binili ko online na mga succulent cutting. So parang 2 days in transit lang siya pero hindi ko siya na-claim doon sa receiving area. So I think right now parang 8 days na siyang nandito, or kumbaga yung mga succulents is nandito sa loob nitong styrofoam na ito for about 8 days. And tingnan nga natin if okay pa ba sila or baka naman nalanta na sila or naging mushy na sila sa loob. Ayan. So ganito yung kanilang packaging, and the very reason kung bakit ako bumili ng mga succulent cuttings is that I will use them for our succulent arrangements, 'di ba? We can use them as a filler, or yung iba sa kanila I will use them as yung kumbaga propagation purposes. Ayan. So after opening nung styro box, ganito yung makikita natin sa likod, and I think nilagay nila siya sa parang insulated na bag kasi it's winter dito ngayon, and siguro along the way baka mag-freeze yung ating mga succulents if hindi nga sila ilalagay dito sa parang insulator or insulated na bag and styrofoam. So it really makes sense kasi 'di ba in my previous vlogs before, talagang nag below zero and talagang nag-frost yung ating mga succulents and namatay na sila eventually. So upon opening yung bag na ito, we can see newspapers, and I think nakapatong lang yung mga newspapers dito sa ating mga succulents. Hindi talaga siya individually naka-wrap sa ating succulents, and in short, parang halo-halo yung succulent cuttings dito nga sa ating bag na ito. And for your information, 100 pieces lahat itong succulent cuttings na meron tayo dito. So hindi naman siya 100 succulent varieties, parang 100 pieces siya, pero according to the seller parang 20 different varieties yung meron dito. And upon checking, we can see na ano sila, parang token, or actually small sizes talaga sila. Ayan, so for your reference, ganyan yung mga sizes na meron dito. Meron yung mga mas maliliit pa, and that's completely okay kasi from the very start, yun naman talaga yung sinabi ng seller na mga maliliit lang sila na cuttings. And I need this kasi syempre wala pa tayong mga cuttings dito, and we are just starting our succulent collection. Kaya itong mga cuttings na ito ang isa-subject nga natin for our mga experiments, soil experiments, fertilizer experiments, and other experiments. So ang binayad ko dito is only 250 pesos, and free shipping na din siya. Yun yung kagandahan dito sa China kasi pag nag-order ka ng mga succulents online, most of the time free shipping talaga siya. Kaya talagang maiengganyo ka na bumili kasi you don't need to worry about the extra cost ng shipping fees. Ayan. So, siguro I will try to air dry them para ready na sila for potting next time. So, may mga konting nalagas lang na leaves dito, pero as you can see, wala talaga akong nakita na parang, alam niyo yung parang sa Pilipinas kasi 'di ba pag pinagsama-sama mo silang lahat sa isang box na ganito kadami, pagdating sa inyo is talagang lanta na silang lahat, yung very mushy na sila and wala ka nang mapapakinabangan. Pero look at this one. Talagang they're all healthy. I cannot even see any signs na parang mushy leaves, no fungus, no pests or whatsoever. Yan, very healthy naman yung pinadala sa atin ng seller, and I think mas magiging healthy pa sila once na naitanim na natin sila or naging stable na sila. So under bright light, ganito yung kanilang natural na color. I would say na they are already stressed, especially na malamig yung weather natin dito, and I'm not really sure when can I pot them, pero for now i-air dry na lang muna natin
sila dito nga sa ating windowsill kasi kahit papaano naaarawan sila and we are trying to avoid na mag-ethiolate itong ating mga succulent. So, yung mga iba, medyo hindi ko alam yung kanilang IDs, although may mga common succulents na nakahalo rin naman dito sa ating mga succulent cuttings. I think maganda rin itong gawing parang, alam niyo yung mga arrangements na talagang maliliit lang. Ito yung mga perfect na mga ilagay doon kasi yung mga big sizes na mga succulents obviously dapat rin bigger din yung kanilang magiging planter. But for this ones, ayan, space saver talaga sila, especially na limited na lang yung ating parang balcony area dito sa ating apartment. So aside from the succulent cuttings, syempre may mga big size na mga succulents din tayo na binili last time, and as an update, ayan, nandito pa rin sila sa ating balcony, and if you are thinking na nakatanim na yung iba sa kanila, actually hindi pa. Kumbaga, pinatong ko lang yung mga big size na mga succulents dito sa ating mga pots. Ayan. So, talagang literally, nakapatong lang sila dyan, including lahat yan actually. Pati yung mga maliliit na mga succulents natin. Ayan, may mga ano pa pala tayo dito sa loob. May mga haworthias pa tayo dyan. And a lot more. Actually, kahit isang succulent wala pa akong naitanim. So, simula nung bumili ako ng mga succulents, ng mga gardening tools, wala pang naitanim kahit na isa. So, ganun tayo ka-busy this time around dito sa ating new place. Ito yung sinasabi kong mga pots, yung plastic pots. Ayan, naka-display pa rin sila until now. And this one is yung parang fertilizer na ini-spray sa roots. So, bago tayo magtanim, i-spray natin yung kanilang roots. Or even if na naitanim na natin yung ating mga succulents, pwede siyang i-spray directly sa ating mga succulents. I don't know exactly kung paano ito gamitin, and that's something that I need to figure out. And if maganda siya, pwede natin siyang i-export sa Pilipinas. Diba? So, nandyan lang sila. And of course, yung ating mga gardening tools, talagang halatang halata na hindi pa talaga sila nagamit. So, in other words, kompleto na tayo ng gamit. It's just a matter of time kung kailan ba tayo makakapag-garden again. But anyway, thank you guys for watching. Don't forget to like and subscribe to our YouTube channel. You may also visit our Facebook page at Desert Succulent page.